Ang dapat sipit. Ay, takwan. Ando na ima. At dati piyak na kadadut-dut na. Hi guys! Welcome back again sa aking vlog. At yung araw nga nito ay nandito ako ngayon sa Ilocos. Sa mga oras nga nito ay bigla akong nag-crave ng isaw, barbecue, balot at nung kung ano-ano pang mga ihawin. Kaya naman, bigla akong inaya ang mga kapatid ko para masatisfy lang ang aking cravings. Akala mo naman parang buntis. Ano, naglilihi? Ginamit nga namin itong pangmalakasang kitong-kitong or kurong-kurong. Sa inyo dyan guys, ano ang tawag ninyo sa ganitong klaseng sasakyan or motor na may ganitong sidecar? Nakatulay yung video? Baro nga, baka na. Ay, baro nga ako Nadaanan din namin ang newly renovated at Malawite Palace naming Municipal Hall ng Bacara, maging ang Domeless Tower na siyang pangunahing tourist attraction ng aming bayan sa mga turista. Nakatadaw yung pagpapanan sa'yo, dito mo lang dito mas dun eh. Pagkatapos nga ng mahaba-habang biyahe, aba at nagkasisihan pa dahil sa paikot-ikot kami sa city proper para makahanap ng ihawan. Dito nga lang to sa harap ng Dunkin' Donuts sa may Bacara Road. Meron nga silang Ilocos Empanada, pork barbecue, mga lamang loob, hotdog, isaw at puwet ng manok. Puwet ng manok? Kumakain din ba kayo nun? Puwet ng manok? At syempre, hindi mawawala ang pangmalakasang balot na pampalakas daw ng tuhod. Nakakatakam di ba? Pwes, magtakam muna kayo at maglaway. Grabe guys, ang presyohan ng mga ihaw ngayon, 10 pesos per stick yung isaw, the rest, 15 na per stick. Makatarungan ba guys? Naalala ko nga ng mga kabataan namin, mga grade 5, grade 6, naranasan din namin magtinda ng ihawan at ng halo-halo. Nasa 3 pesos hanggang 5 pesos ang bentahan noon. Samantalang ang halo-halo ay nasa 5 pesos hanggang 10 pesos depende sa laki ng baso. Kasama ko nga ang mga kapatid ko sa pagbebenta. Si ate ang taga-ihaw, si bunso ang taga-paypay, at ako naman ang taga-singil since magaling ako magkwenta. Paborito ko nga kainin noon ang waraha, mga iba't ibang uri ng lamang loob ng baboy. Sobrang lasa at ang sarap. Samahan mo pa ng ng Coke. Gada nga yung steak? Puro black pa. Ay! Nagdaktol. Nagulat na lang ako nang binuksan nga ng pamangkin ko yung balot. Aba, yung sisiw. Kita mo na halos yung balahibo at nung sipit. Instead na matakam ka, aba, naging extra challenge pa kung paano kainin at lunukin ang balot sa laki ng sisiw. At syempre, lalong mas masarap ang balot kapag may kasamang asin at ng sukang Iloco na maanghang. At syempre, nandito na tayo sa pinaka-exciting part, ang pagkain ng balot. Akidong ka. Imas! Uy, kanong tinunaw. Mariktam sa gitit. Minum namin siya, tatay. Mariktam sa gitit, tulto lang na. Halos maduwal-duwal na nga dito yung pamangkin ko. Paano naman kasi parang kumakain ka ng hilaw na 1-day-old na pato. Silmo na mga. Ano mo na? Bagdog yan! Nagdadaktal tayo na namin eh. Basit mo din, Sumunod ngang kumain yung bunsong kapatid namin. Inutukso-tukso ko nga kasi ang laki talaga ng sisiw ng balot. Nadudot na mo rin. Dapat tulang-tulang na yan. Ay! Stop mo to na. Kasi ka Oo, magkidipyok na. Balut pa yun, no? Ah, dijili ko dyan. Ito dijili. Ando na ima. Kasalunod na mamuhilig ka na sa para. Diretso. Kasing lang na.
Wala, hindi ko talaga kinaya. Paano kasi iba yung lasa at saka yung amoy. Kaya nagparesyo na ako sa ate ko. At eto na nga muna for today's video. Thank you guys for supporting. Salamat!